ng ating Badong Aratiles Vlogs. Dito po tayo sa napakagandang luneta, no. Ito na po yung bagong luneta, matagal na po 'tong ginagawa. Dito po, ito po yung dating mayroong children's playground. Meron pong yung mapa ng Pilipinas na emboss, yung parang swimming pool. At tsaka yung skating rink nung araw, yung may globe, tapos nilagyan nila ng lapu-lapu. Ayun, nilipat lang nila si lapu-lapu pero dito pa rin sa parte na 'to. So yung tatlong, yung mula po sa Taft Avenue, makikita na po natin yung mapa ng Pilipinas. Narito na po yun. So eto na po yung ano, yung luneta ngayon. Maganda na kasi maraming puno, malalaki na yung mga puno bago nila buksan. Kaya maayos ang simoy ng hangin, nakaka-relax. Kaya lagi na tayo rito pagka maganda naman at hindi tayo pinapalayas dito. Madadalas kasi ang sarap siguro agahan lang natin kasi medyo late pala kasi ang aga natin pumunta rito, 9:00 po yung bukas. Pero 'pag nasa loob ka naman sarap ng hangin 'no. Ayan 'no, nakita niyo naman hinahangin-hangin pa yung ating yung papunta lang rito ang medyo problema. Okay, so mabuti naman na very relaxing na naman po yung luneta, nagagamit na naman po natin. Ang ganda po, talagang paborito kong lugar 'tong Luneta kaya lang tagal na panahon, taon, isang dekada yata 'tong sinara. Ngayon po ang ganda na. Okay, happy Sunday po sa inyong lahat. Dun po may activity yung gobyerno, nagtitinda sila ng 20 pesos na bigas. So, okay na okay po 'yan sa mga tao na gustong dumayo rito sa Luneta ngayon. Ayan. So ngayon po, ayan nga, pakita ko lang sa inyo ng konti. Ayan po yung yung harap ko. Tapos doon bahagi na yon, National Museum kasi to eh. Bahagi po ng National Museum. Congratulations sa kay Casimiro. Okay, start na po tayo, no? Ito nga po yung si Cayetano FB live na naman, siyempre nabanata na naman. Nabanata na naman po sila ni Alan Peter Cayetano. Teka, baka may mga malayo po yung kilometer zero. Doon po sa dulo yun. Dito po yung sa bandang Taft, yung sinasabi niyong kilometer zero, naroon po siya sa may Boulevard. Dito po tayo sa may yung Taft LRT. Ayan yung LRT oh. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po yung LRT po. Yun yung LRT oh. Ayun. So may mga nakaupo. Hindi pa po gaano siguro ano to. Sikat sa mga tao kasi kabubukas-bukas pa lang nito eh. Kaya nakakatuwa po na mabalikan tong Luneta na maayos na po. Maganda na sa kapaligiran natin. Ayan, di lang natin alam kung tayo po ay kasi nung huli tayo nag-vlog dito sa Luneta, pinalayas tayo. Sana sana ngayon di na. Ang sarap kasi, ang sarap tumambay eh. Ayun nga po, ito po yung lugar na may Philippine map. Wala na po. Pinalitan po nito, mga damuhan. Kaya lang, mas maganda naman kasi noon panay mga semento dito eh. Ngayon, marami na pong damo. Marami na pong mga puno. Yung skating rink, wala na rin po. Yan. Nakakapag-skating pa ako riyan eh. ang, ang sarap mag-skating kasi. Siyempre, hindi ka naman mag-skating na hindi ka lasi. Hindi ka... Response to Erwin about his fellow senators.
Hindi ko po nabasa kung ano po yung sinabi ni Robin. Hindi ko po nabasa. Pasensya na po. May sinabi ba si Robin? Okay. Marites. Sige, Ma'am Marites. Igagala kita rito sa Luneta. Pupunta ako rin sa Hong Kong next week. Nasa Hong Kong ako. Okay, pag-usapan na po natin. Ito po, pumapalag po tong tignan nyo itong mga hindi bayarang media. Si Lapu-Lapu, nilipat lang po. Naroon na siya sa bandang unahan. Ayan po si Lapu-Lapu. Ayan. Saan na ba si Lapu-Lapu? Nakikita ko si Lapu-Lapu pero wala rito sa video. Ayun po likod. Nasa likod tayo ni Lapu-Lapu. Ayun po yung likod ni Lapu-Lapu. Ayan. So dito rin po yun banda. Okay, start na po tayo ng talakayan natin para baka simulan pa ng iba. Kaya dito ako kasi doon kay Lapu-Lapu mainit eh. Dito po malamig. Okay, ayon po kay Reyes Sobel. Has been done. Galit. Ang hirap po kay Senador Dante Marcoleta at 10 ng kanyang mga kasamahan at ibitawan po ninyo ang walang basihang paninira tapos magsosorry po kayo. Kaya ang hirap po sa inyo, you only want your truth to come out. Pag hindi lumabas yung sinasabi ninyong katotohanan, sasabihin nila, bayaran na ang karamihan sa amin. Sa atin, mga kapuso. Hindi naman po tayo nagmamalinis, pero para sabihin ng karamihan nang wala akong patunay, pangit naman po yun. This time naman niya, nabitawan niya yan out of frustration. Well, sa akin, bago magbanggit ng mga ganon, sana pinag-iisipan muna. Kasi, I'm taking this personally. Untindi ang tapang ni Joel. Hindi naman po nagtukoy ng mga hindi naman po nagtukoy ng mga bayarang media si Marcoleta. Ang sinabi niya, maraming media ang bayaran, halos lahat. Tapos nag-sorry naman. Ngayon, kung hindi mo yan kung tinitake mo yan na personally, ikaw nga yung isa sa mga nakikita namin na napaka-bias mo. Alam mo, Sobel Reyes, Joel Reyes Sobel, wala ka namang katuturan na bilang isang media. Sa totoo lang, gaya-gaya ka lang naman kay Ted Filon. Yung style mo, wala kang originality. Di ba? Yung estilo ng pamamahayag mo, Ted Filon yan. Tsaka kailan mo ba kinampihan yung mga Duterte? Wala bang sounds? Test mic. Magwan nga po kayo kung walang sounds. Bakit naman nawala ng sounds? Talaga walang sounds? Paano nangyari yun? Umano lang. Nag-ano lang to mga to, nagsabay-sabay. Magwan nga po yung yung mga may sounds. Okay. Paki-open, lakasan nyo lang po yung volume nyo, yung mga nagsabing walang sounds. Okay, huwag ka masyadong kaya naman nasabi yan ni Senator Marcoleta na maraming bayaran media. Halata naman 'di ba? Halata naman na napakaraming yung bias na media. Alam niyo po ang pagiging media, dapat po parehas kayo. Both sides. Sa sa ikli po ng panahon ng pagiging media practitioner namin. Mga kami, mga kahit papano masasabi na kami bahagi na ng media. Badong walang sounds. Lost in shock. Talaga walang sounds?
One nga po kayo, one. Pag mas marami pong one, itutuloy po natin. One lang po kayo. Sounds. O mag-refresh lang daw po kayo. Sa mga nawala po yung sounds kanina, mag-refresh lang po kayo. Okay. Pasensya na po, nasa magandang lugar tayo ng Luneta eh. Hindi po natin hindi po natin kontrolado kung ano yung papaluin natin para magka-sounds kayo. Okay. Punta na po tayo sa matunay na topic. Baka dito tayo. Ako po, bilang patunay, yung ano po, yung dito po sa pagiging media, kami po alam na bias kasi mga vlogger kami, di ba? Nirecruit kami, Duterte kami. Ang buong akala namin, nirecruit po kami ron sa radio station na hahayaan lang po kami na maging pro Duterte palagi. Pero nung nasa radio na po kami, nasa radyo na po kami, lagi po kami pinaalalahanan ng aming mga boss, mga producer na hindi po pwede sa media yung pagpapakita ng bias. So dapat tinitimpla. Kaya po may mga balita po kami na pabor din sa pamahalaan. Yun yung problema dito kala Joel Sobel Ayala. Lagi kayo nakakontra sa mga Duterte tapos pag pinagbintangan kayo ng mga bayaran. Yun nga po yung pagpapakita na kayo po ay kaya kayo pinaghihinalaan kasi masyado kayong one way. Ito na lang masyado kayong bias. Ito na lang po, tapatan lang tayo. Sino sa media? Sino po sa media yung yung nag-cover ng 18 Marines? Wala. Wala pong nagko-cover ng 18 Marines. Hindi po, nasa Luneta tayo. Magtataka po kayo. Mamaya, iikot ko po kayo. Ang ganda na po rito sa lugar na to. Wala naman nag-cover sa inyo sa 18 Marines eh. Tapos sasabihin nyo, bakit hindi kayo paghihinalaan? One way lang po yung binabalita ninyo. Ito po, ito na lang. Sino po yung kinampihan nyo? Yung mga nag-walk out, di ba? Yung mga nag-walk out, ang linaw po na sinabi nila, bago sila mag-walk out, tinaniman muna nila yung, para hindi na matuloy yung session, bago sila mag-walk out. Yan, isa lang si Jessica Soho lang. Ang ibig ko po sabihin in general, na lahat sila. Kita nyo po pag meron pong announcement halimbawa, si Trillanes. Halimbawa si Trillanes na lang. Hindi po hindi po gobyerno si Trillanes. In fact, wala po siyang papel sa gobyerno. Bakit? Yung mga media laging pag nagpatawag siya ng press conference, lagi kayong nariyan. Pero yung mga pro Duterte rally, kino-cover nyo ba? Pero pag lahat ng anti-Duterte, may magsasalita sa anti-Duterte, naka-cover kayo lahat. Yun lang naman yun eh. Wala kaming pakialam kung bayaran kayo, hindi. Hindi naman na kayo pinaniniwalaan ng mga tao. Sa totoo lang. Ang pinaniniwalaan na ng mga tao, mga vlogger. Kaya nga kahit hindi nyo kino-cover yung 18 Marines eh. Alam pa rin ng mga tao na sila yung inaabangan pa rin ng mga tao. Napakalaki ng engagement nung naganap na Blue Ribbon Committee hearing. Okay. Anyways, debatable naman yan. Kaya lang wag ka magpa-obvious masyado. Wag kayong magpa-obvious. Kaya naman namin tapatan yung yung non-coverage nyo eh. Kahit na hindi nyo kino-cover yung mga pangyayari, yung both sides ng mga pangyayari. Kino-cover rin po yan ng mga independent vloggers. Okay. Punta na po tayo sa iba pang balita. Yun po yung eto po. Paalala lang natin ulit, no? Nakita ko na naman to. Maganda kasi to. Yung DDS, sinuportahan si BBM noon. At nung nalaman na korap, kinalaban. Ayan. Yung Pinklawan, kinalaban si BBM noon.
Pero nung nalaman na corrupt, ayun, sinuportahan. O, di ba? Ang galing, no? Okay, tapos na po tayo rin sa no sounds. Hindi na po namin papansinin niya. Ito po, ang sinabi naman ni Terry Raydon. Ano po yan, mga trolls po yan. Hayaan niyo po yan, pamparami rin. Sinagot ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ang mga aligasyon tumanggap sila ng maleta mula kay Saldico. Tingin nila, ginagamit lang ang issue ng mga maleta para ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong issue ng impeachment. Okay. Alam niyo po, sa usapin po ng maleta, ganito yan, no? Yung mga sinasabi po ng 18 Marines na tumanggap daw ng maleta, bakit po dinideny nyo na, bakit naniniwala pa rin yung mga tao sa 18 Marines? Simple lang po yan. Kasi po, paano hindi sila maniniwala kayo, atake kayo ng atake sa mga Duterte, pero hindi nyo inaatake yung mga mastermind di umano. May mastermind di umano, may mga tinutukoy na mastermind katulad ni Martin Romualdez, ni Saldico, ng ating marami rin po nagtuturo. Si Saldico, tinuro niya po si BBM. Bakit hindi po kayo umaatake? One way po yung atake nyo. Yung mga nasabihan na tumatanggap ng maleta. Kaya po naging kapanipaniwala Di po ba? Kasi mahilig kayong umatake sa korupsyon. Bakit ang inaatake yung korupsyon si BP Sara? Palagay na natin totoo. Palagay na natin totoo yung sinasabi niyong corrupt si BP Sara. Pero ang laki ng diferensya ng flood control sa Mary Grace Piatos, di ba? So ibig sabihin, kayo talagang pag sinabi ng mga 18 Marines na kayo ay nabibigyan ng maleta, maniniwala talaga yung mga tao. Kasi kaya nyo inaatake di umano si BP Sara dahil corrupt, sabi nyo. May Mary Grace Piatos. Yung mas malaking corruption, tahimik kayo. Sa flood control, tahimik kayo lahat. Paano hindi maniniwala sa inyo? Yan yun Yan yung pagpapakita. Ibig sabihin, anti-corruption kayo pero bulag kayo. Bulag kayo sa tunay na korupsyon. Maski ang Pangulo ng Pilipinas sinasabi, ito ang pinakamalaking korupsyon. Sabi niya nga sa kanyang SONA, mahiya naman kayo. Sino po ang naniniwalang walang korupsyon sa flood control? Lahat. Mapa-pro BBM, mapa-anti BBM, naniniwala na may korupsyon. May korupsyon sa flood control. Tapos kayo hindi nyo binabanatan, anti-corruption kayo. Tapos, nung sinabi ng mga 18 Marines na tumatanggap kayo ng maleta, yun yung ngayon ang konklusyon ng mga tao. Ang konklusyon ng mga tao, kaya pala hindi nila inaatake yung mga mastermind ng flood control kasi tumatanggap sila ng maleta mula sa flood control. Yun talaga yun, very obvious po yun. Kahit na anong paliwanag pa ninyo, hindi nyo po mabubura sa tao yun. Troll po yung nagsasabi na walang sounds Tuloy lang po tayo. Mas kapanipaniwala o mas totoo po sa pananaw ng mga tao, yung ng mga Pilipino, tayo na po ang gumamit ng taong bayan kasi talaga namang ang taong bayan ayaw talaga ng flood control. Corruption. Okay. Dito naman po tayo. Ang ganda po na sinabi ni Pangulong Marcos ngayon. At sabi na sa inyo, fair tayo, di ba? Pro Duterte tayo, pero pag may magandang sinabi si Pangulong Marcos, ay ano rin po,
babanggitin rin po natin. Ito po yung sinabi ni Pangulong Marcos ngayon, June 7 ngayon, di ba? June 7, dito po sa kaguluhan sa Senado. O, sabi po ni BBM, I talk to my, where the best, the best, description I can have is that it has the legislature is now in this array. Ang ganda na sinabi ni Bibi. Ulitin natin, po, baka hindi nyo naunawaan. I talk to my, where the best, the best, at eto totoo to ha, baka sabihin nyo niloloko ko kayo. Description I can have is that it has the legislature is now in this array. Okay. Nagkaka Magulo raw po. Disarray. Wala raw po sa kaayusan ngayon ang legislature. Lalo na po yung Senado. Wala raw po sa ayos. Mr. President, bago niyo po sabihin na wala sa ayos yung Senado, ayusin. Pakiayos niyo naman po. Pakiayos niyo naman po yung pagsasalita niyo para maunawaan na. Okay po, eto po. Eto na po tayo sa medyo seryoso. Sabi po ni Alan Peter Cayetano, I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo. May naiisip akong solusyon. Mahirap humanap na solusyon kung sino ang tunay na Senate President. Kasi yung 3 libro na hawak ko, Philippine Constitution, Rules of the Senate, at Biblia ay nagsasabing ang legitimate Senate President ay nahalal ng 13 senador. Minsan patawa rin to si Senate President Cayetano. Talaga sinabi na ng Biblia na ikaw ikaw ang legitimate. Okay. Alam mo nyo, eto yung kampo ng kabila, yung majority nila ay 12. Wala pong compromise. Illegal po na yung panunungkulan nila. Ito po, yung Senate President na hinalal ng 13, siya pa po yung nag-o-offer sa'yo. Sana, Senator Win Gatchalian, huwag kang nakikinig sa mga payo. Alam naman namin na ano ka lang phone ka lang dyan nabibisto ka tuloy kasi parang ikaw lang yung pinagtutulakan nila Nag-o-offer na, 'di ba? Nag-o-offer na ng kumbaga olive branch, no? Mag-usap tayo, 'yan yung gusto ni Cayetano. Mag-usap tayo. May nakikita akong solusyon. Alam nyo, dito po nyo makikita kung sino po yung gusto ng kaguluhan at sino po yung gusto ng pag-ayos Kasi pag ito po ito po, katulad nito si Senator Cayetano, nag-o-offer na siya na mag-usap tayo, Win. Para win-win tayo. Para win-win tayo. Pucha, mag-usap. Yun naman talagang kinakailangan. Alam nyo, sa totoo lang. Yun naman talagang kinakailangan natin. Mag-usap yung mga grupo na nagkakagulo. Hindi po dapat manatili kayong nag-aaway, nagbabangayan. Sa totoo lang, Senator Gatchalian, maraming naniniwala na ang legit na Senate President o mas marami naniniwala. Kalokohan lang yan na majority naniniwala ikaw ang legit. Hindi mo nga matawag na Senate President ka, di ba? Ano ang tawag mo sa sarili mo? Acting Senate President. Bakit ka acting? Alam niyo po lahat ng acting mayor, acting governor, acting secretary, lahat po yan
kaya po sila acting sa posisyon nila dahil wala po yung may posisyon. Ibig sabihin kung acting mayor ka, si mayor maaring nasa abroad o may sakit o gano'n, no? O natigok na si mayor kaya may acting mayor habang hindi pa lubusan ng kanyang pagiging mayor. Kasi may sakit pa lang eh. Nakaratay pa lang. May acting mayor na. Eto po, si Win Gatchalian, nung Huwebes, pareho kayong nagsasabi, sabi mo acting Senate President ka. Hindi mo kiniklaim na ikaw ay Senate President, di ba? Acting ka lang. Bakit hindi mo i-claim na ikaw ang Senate President? Kasi may Senate President eh. Kaso, hindi naman po nagre-resign, hindi naman po nagpapahinga yung Senate President. Siya po ay buhay na buhay. In fact, nakapag-ano pa nga sila, nakapag-hearing pa eh. Di ba? Nag-hearing pa yung, sumama pa sa hearing ng Blue Ribbon, yung Senate President. Kaya hindi po pwede na may acting Senate President kung buhay na buhay naman yung Senate President. Ang linaw naman, hinalal ka, Senate pro tempore. Pero umaangal nga si Loren Legarda, sabi niya, hindi naman ako nagre-resign bilang Senate pro tempore. Hinalal ako ng 13. Ang daming sablay sa mga kahit kwentuhan lang. Tignan nyo, ano sabi nyo? Nung kayo'y nag-walk out kayo, di ba? Tapos nagdeklara si Tito Soto, Mr. President, do we have a quorum? Bakit niya tinanong? Kasi 12 na lang kayo eh. Nung 12, walang quorum nung nag-walk out kayo. Pero, nung sila po ay, yung 12 naging quorum nung may gusto nilang palitan yung Blue Ribbon Committee Chairman. Yan yung problema ng pananaw nyo. Same Senate Parehong Senado, parehong mga senador, walang nadagdag, walang nabawas. Pero magkaiba, sila rin yung nag-interpret, parehong grupo. Yung grupo nila Tito Soto, yung Bulaga 11, sabi nila noon, wala nang quorum dahil 12 na lang yung senador. Tapos, same group, sasabihin nila, may quorum kami dahil 12 kami. Kita nyo po, ganyan po ang malinaw na bendalo. Hindi ko pa po nababasa yung kay Robin. Meron po bang sinabi si Robin kay Erich? Teka, hanapin ko lang. Robin Erich. Gusto ko yan, Robin Padilla. Tsaka Erwin Tulfo. Naghamon na ba? Wala namang hamon eh. Wala po akong kaaway, hindi po ako naghamon. Wala, baka fake news yung hamon ni Robin. Wala nga po eh. Alam niyo po, na kamakalat po. Ano po ba sinabi ni Robin? Wala pong hamon si Robin. Okay, balik po tayo rito sa talakayan natin. Kaya nagtataka ako sa inyo paano ko makakaligtasan yan? Mamaya po sasagutin natin yung mga katanungan, iikot ko po pa kayo kung nasan tayo. Okay, balik po tayo rito kay Alan Peter Cayetano. Samantalain mo na talaga, Win Gatchalian, kung totoo yung sinasabi nyo, Luneta po to, nasa Luneta po ako. Kung totoo po yung sinasabi ninyo na kayo po ay yung kabilang grupo po, meaning sila Cayetano po yung nanggugulo sa Senado, tignan nyo naman po. Si Cayetano na bilang Senate President,
Siya na yung nagsasabi sa'yo na mag-usap kayo. Oh. Kaya ayoko kayo sagutin na sa luneta dahil may tatanong na naman kayo. Mamaya po, papaliwanag ko na naman uli kung bakit po ganito ang itsura nito at napakaganda ngayon. Kulang kayo. Patapos. Pagkatapos nito, lahat po ng tanong nyo. Okay, so sana samantalahin ni Wing Gatchalian yung pag-o-offer ng mag-usap sila ni Cayetano. Kasi isang senado lang kayo eh. Alam mo, Wing Gatchalian, talong-talo ka dyan. Kasi ito mga magagaling na abogado tong kalaban mo eh. Si Cayetano, si Cayetano, si Marcoleta, si Pia Cayetano. Magagaling pong abogado yan. Tapos yung pinakikinggan mo lang sila Tito Soto tsaka sila Ping Lacson. Hindi naman po, no? Matatanda na po silang senador. Pero hindi po sila abogado. Kaya balibalik ta rin nyo man. Matutulad lang yan kay Erwin na Bendalo. Okay. Ito, sinagot din po ni Cayetano si Senator Lacson. Sabi ni Cayetano kay Lacson, ikaw ang sumira sa Senado. Mariing sinagot ni Senate President Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson matapos sabihin ng huli na umunoy sirang-sira ng Senado. Sa isang Facebook Live, diretsang tinuro na Cayetano si Lacson bilang responsable sa umunoy pagkasira ng Senado. Dahil eto po ang bintang na ni Cayetano kay Lacson. Sabi ni Senator Lacson, siran-sira ng Senado, ikaw naman ang sumira sa Senado through false testimony. Witness using the blue ribbon laban sa ating mga kasama. Ayun. So yung blue ribbon po, ginamit nila ni Lacson ayon kay Cayetano, false testimony laban sa mga kasama. So ito po yun, yung pinaratangan po ng blue ribbon ni Lacson, yung mga senador, yung 3 senador. Tapos nililigtas niya naman yung mga congressman sa pangunguna ni Martin Romualdez. 'Di ba? Ikaw ang sumisira sa Senado. Lacson, ayon yan kay Senator Cayetano. Okay, ito naman po ang sagot ni Cayetano dito po kay live po to. Dito po kay Erwin Tulfo. 'Di ba sinabi ni Erwin Tulfo na kukwelyohan niya si Cayetano at si Marcoleta, pero siyempre hindi pinangalanan. Alam nyo, katulad nga ng sinasabi ko, yung nakakita na tayo ng matotoong matatapang. Si Robin Padilla sapak agad eh. si Richard Gomez, sinampal niya yata o sinapak yung nakalimutan ko na kung anong sports yun sa Southeast Asia. Yung iskrimahan, di ba? Ano ba sports yung iskrimahan? Dahil ayun po yung mga matatapang eh. Sa pang matapang si asawa ni Claudine. Raymart Santiago. Binugbog yung kuya nyo. Oy, mga tulpo. Ano nga pala ginawa nyo kay Raymart nung binugbog yung yung kuya nyo? Ikaw, Erwin, ano ginawa mo kay Raymart? Yung po yung mga tunay na matatapang na mga celebrity. Sapak agad eh. Yung mga tokis, inuuna yung tokis. Wala po akong kabilib-bilib dyan sa mga ganyan. Ha? Ayan. Biruin mo, sabihin mo yung kapwa mo senador, kukuhelyuan mo at bibit-bitin mo palabas. Takantaka ako sa iyo eh. 4 na oras silang nag-hearing. 4 na oras. Sabi mo illegal yung hearing nila. Kung ang ginawa mo, kinuwelyuhan mo binitbit mo si Marcoleta at saka si
si Alan Peter Cayetano, bibilib sana ako sa iyo. Ang problema, tapos na yung lahat. Ang banta niya, wag nyo nang uulitin yan. Pag inulit nyo pa yan, kukuhelyoan ko kayo, bibit-biting ko kayo palabas. Utot mo. Sabi nga sa inyo yung mga tunay na matapang, action agad eh. Di ba? Pero pag nauna yung tokis, wala po yan. 4 na oras sila, hindi ka nga nagpakita man lang doon para sabihin, itigil nyo to eh. Oh. 4 na oras silang sabi mo illegal yung ginagawa nila. 4 na oras, pinayagan mong maging illegal? Talaga lang? 4 na oras? Katarantaduhan yan. Ang masasabi ko dyan, talagang sa inyong mga Tulfo brothers, nauna lang yung bibig kaysa sa kaysa sa aksyon. O, pag nauna yung bibig, katulad namin mga vlogger, matatapang kami, bibig lang. Puta, pag hamunin mo ako ngayon, titiklopan kita, tatakbo na ako. Tayo, tokis lang kami. Eh, kayo, wala. Okay, punta tayo rito. Ang sabi po ni Cayetano kay Erich, kay Erwin Tulfo, questionable daw po ang mental state. Ah. Opo, si Redon po, abogado yan. Questionable po ang mental state ni Erwin Tulfo. Ayon po kay Senator Cayetano, even during martial law, wala pong high official na nagsabing kukwelyoan ko yan. Ako mismo aarestuhin ko yan. Yung ganong mental state ng isang senador, tapos siya magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. Ayun. So, inakusahan ka na may tama ka sa utak. Opo, live po to. Erwin, direkta na sinabi. May sapaw ka daw. Minsan nakakatawa itong mga Tulfo. Yan. Dakdakan ba gusto nyo? Hindi kayo mananalo rito kay Alan Cayetano. Isa pa madaldal yan eh. Pero ang daldal niya, ang daldal ng mga Tulfo, panay pagbabanta, panay pagmumura. Ang daldal ni Cayetano, Bible verses, tsaka konstitusyon. Kung daldalan lang ang usapan, dito na tayo sa Bible verse at konstitusyon. Di ba? Bible verse at batas. Pareho lang. Pareho lang naman kayo madadaldal eh. Ang problema sa inyo, hanggang banta lang kayo, hanggang mura. Mga what the F. Panay mga what the F lang eh. Okay. Eto po, nangantyaw na naman. Isa pang Tulfo. Nagngangalang Rapi naman. Kung merong kang issue against us, eto po sabi niya kay Cayetano, kung merong kang issue against us, against anybody, o sa mga kasama mo sa Senate, then do it on the floor. Doon kami magbakbakan, doon siya takot. Takot daw si Cayetano na magbakbakan sila sa floor. Alam nyo, nag-walk out kayo. Nag-walk out kayo eh. Kayo nag-walk out eh. Dinidebate kayo ni Cayetano eh. Nasa baba si Cayetano, nakikipagdebate sa inyo. Hindi nyo masagot. Nag-walk out kayo. Tapos sasabihin nyo na magdebate tayo sa floor, wag sa kung saan-saan. Kayo yung nag-walk out. Hindi pa nag-walk out si Cayetano eh. Kayo nag-walk out. Kung dakdakan po ang usapan, hindi kayo atrasan ni Cayetano. Mauubusan kayo ng letra kay Cayetano. Yan si Cayetano, kung tokis at tokis lang, olats kayo dyan. Di ba? Kaya wag mong pagmamalaki na doon kayo. Eto ang malupit sa mga Tulfo. Kapwa po nila Tulfo. Yung Tulfo po na si Ben Bitag.
Binanatan po ni Ben Bitag Tulfo ang mga Tulfo brothers. Eto, matindi. Pero blind item ha. Ha? Ang nag-iisip lang po na Tulfo to ay tayo. Ito. Blind item, obvious naman. Ito po ang sinabi ni Ben Bitag. Si Ben Bitag Tulfo na nararamdaman na niya ang tibok ng puso mo. Ben Bitag Tulfo. Ito po ang blind item ni Ben Bitag Tulfo. Ha? Okay. Blind item ni Ben Tulfo, tila pinatatamaan ng kanyang mga kapatid. Netizens nagkonekta ng mga pangalan matapos ang kanyang komento. Yan po. Ito po ang blind item ni Ben Tulfo. Yung gurang na Tulfo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at kumag na mag-utol, ipabitag nyo. Nakakatawa talaga itong mga Tulfo. Ulitin ko yung sinabi ha. Ito po yung blind item ni Ben Bitag Tulfo. Ang pinaka American accent sa kanilang lahat. Ben Bitag Tulfo. Yung gurang na Tulfo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy na kumag na mag-utol, ipabitag nyo. Tindi. Antindi ni Tulfo, ni Ben Bitag. Ipabitag nyo raw po. Yung gurang na Tulfo, malamang si Montulfo yan. Yung dalawang magkapatid na kumag. Paano po ba magpabitag? Ipapabitag talaga. Talaga makakuha lang ng mga views no? Ta- Talaga tong mga Tulfo na to makakuha lang ng views Okay. Sabi ni Ben Bitag, nagmamagaling, nagmamarunong, lalaking marites, chismosong kuyang. Yan. Yan, si Montulfo yan. In denial syndrome, tumatandang paurong. Antindi, no? Tulfo na rin ang bumabanat sa mga Tulfo. Mga matalik niya na kaibigan noon, kontra mortal niya ngayon. Lahat ng kanyang dinidikitan giba para siyang anay. Yan, para daw siyang anay. Kilala niyo siya. Kalapit ng post ang tanong, meron ba kayong ganitong pamilya ninyo? Ngunit lalo pang umugong. Yan, eto naman po. Kuya mo sila. Eto tanong ng netizen, kuya mo ba sila? Sabi naman po, you got it. Yung gurang na Tulfo at yung dalawang sunod-sunurang senador na Kengkoy at kumag na mag-utol, ipabitag ninyo. Ayun, so sila po talaga yung tinutukoy ni Ben Bitag Tulfo. Ayan. Ayan po ang pahayag ni Ben Bitag Tulfo. Ipabitag ninyo ang gurang na Tulfo at ang sunod dalawang kumag. Pucha, kapatid nyo nga, tawag sa inyo kumag paano ba yan? Paano kayo paniniwalaan ng mga tao, Tulfo? Tulfo brothers, yung kapatid nyo nga si Ben Bitag, tawag sa inyo kumag. Hindi ako nagkakamali, mas matanda sa kanila si, si Ben Bitag Tulfo. Dalawang sunod-sunurang kumag na senador. Yan ang tawag sa inyo ng Kuya Ben Bitag nyo. Ayan. Tapos kami pa maniniwala sa inyo. Kapatid nyo nga, hindi nyo mapabilib. Sunod-sunuran kanino? Alam nyo na.